we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Happy Monday, partner. Yes, happy Monday sa iyo, partner, at sa ating mga kapuso. Nako, mamaya live tayo sa Vigan City dahil pinaghahandaan na ng PNP at Tourism Office ang pagdagsa ng mga turista at bisita sa mga heritage sites sa lugar. Magandang pumasyal doon, lalo na sa pamosong Calle Crisologo. Ayan. Mamaya rin, partner, makakausap natin ng SSS. Alam mo naman, bigayin ngayon ng kaya't ibigay mo na Christmas bonus, 13-month pay at marami pang topic na maaaring pag-usapan kasama ang SSS. Abangan natin yan, mga kapuso. Narito na ang mga unang balita. Malawakang operasyon kontra depektibong timbangan sa Dagupan City pinaigting ng autoridad ngayong holiday season. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Gumagamit ng 5 kilong calibrator ang Anti-Littering Task Force sa malawakang operasyon kontra sa depektibong timbangan sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Nakatanggap ng reklamo ang otoridad sa pandaraya ng ilang tindera ng isda at seafoods. Kaya wala nang palipaliwanag kapag nabistong sobra sa timbang, kumpis ka agad. Nandito tayo sa loob ng bodega ng Anti-Littering Task Force dito sa Magsaysay Fish Market. At kung makikita natin, sandamakmak at halos mapuno na ng mga depektibong timbangan itong kwartong ito. Ilan sa mga nakumpiska nila mga depektibong timbangan katulad nito, kinakalawang na, luma na. At para sa ilang mga mamimili kung gagamitin pa ito, lugi sila. Pag may nag-complain, automatic pinupunta namin yan. Madaya man o hindi yung kiluan, kinukuha namin. Mas pinaigting ng otoridad ang operasyon kontra depektibong timbangan, lalo ngayong holiday season kung saan mataas ang demand sa isda. So, ang ano na lang, para hindi ako madaya at hindi na rin ako mapaaway, meron na akong suki talaga na pinupuntahan na alam na nila. Ayon sa otoridad, sinasadya umano ng ilang tindera ang mandaya gamit ang mga timbangan para lumaki ang kita. Nasa mahigit 300 na depektibong timbangan na ang nakumpiska sa Magsaysay Fish Market pa lang sa loob ng 1 taon. Halos araw-araw po kaming umiikot dyan, nagbabantay para mamantayan namin yung mga nandadaya talaga. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, good news sa mga motorista. May inaasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Posibleng umabot sa 2 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang sa gasolina, 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos per liter ang inaasahang rollback. May tapyas din sa presyo ng kerosene na posibleng umabot sa 1 peso and 50 centavos per liter. Aasahan ang rollback bukas, Martes, December 12. Habang papalapit ang Pasko, tumataas ang konsumo sa kuryente dahil sa kabi-kabilaang pailaw. Nakatutok ang Dagupan City Electric Corporation sa maintenance activity sa mga linya ng kuryente para masigurong maayos ang distribution line. Nasa 80% ng tapos ang relocation sa mga poste ng kuryente na apektado ng road elevation sa Arellano Street. Samantala, batay sa Power Situation Outlook ng NGCP, nananatiling matatag ang reserba ng kuryente sa Luzon Grid ngayong Christmas season. 500,000 pesos na pabuya ilalaan ng DILG sa makapagtuturo sa mga sospek sa pagpatay sa isang barangay chairman sa Pangasinan. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio. Nakaburol na sa isang chapel sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan ang pinaslang na punong barangay ng poblasyon na si Melinda Tonet Murillo. Personal itong binisita ni DILG Secretary Benhur Abalos para makiramay sa naulilang pamilya. Inatasan ni Abalos ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon sa pamamaslang. Kalahating milyon
sa magpapabigay ng anumang impormasyon sa paghuli, no, sa pumaslang. May dalawang anggulo na iniimbestigahan ng Binong Special Investigation Task Group sa posibleng motibo sa pagpatay kay Murillo, pero hindi pa ito isinasa publiko. May mga person of interest na rin ang pulisya sa kaso. Meron tayong dalawang tinitignan na anggulo pero hindi ko ma-divulge muna ngayon para hindi ma-preempt yung ating ongoing investigation. Umaasa ang pamilya Murillo na agad na malutas ang krimen para sa inaasam na hustisya. Mahirap para sa amin dahil hindi lang sa aming pamilya kundi sa buong Mangaldan ngayon lang mangyayari ito. Kaya nahirapan kami. Pinulong din ng otoridad ang mga punong barangay sa bayan. Handa raw silang bigyan ng proteksyon kung may banta sa kanilang buhay. Sa kabila ng insidente ng pamamaslang sa ilang punong barangay sa Pangasinan, Tarlac at Ilocos Norte, sinabi ng DILG na isolated cases ito at patuloy ang investigasyon sa mga kaso. I am assuring the public na talagang safe po tayo rito. Isolated po ito. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Na-recover na ng search operation team ang mga labi ng pasahero ng bumagsak na Piper plane sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre sa Isabela kahapon. Matapos ang higit isang linggong search operation, kinumpirma ng incident management team na na-recover na nila ang walang buhay na katawan ni Irma Escalante, 200 meters ang layo sa crash site sa tulong ng K9 units. Agad naman ding inilipad sa palanan ang mga labi ng biktima kung saan naghihintay ang kanyang pamilya. Unang na-recover ng ground rescuer ang mga labi ni Captain Levi Abul II noong December 7. Sugatan ang 12 katao matapos magsalpukan ng isang SUV at pampasaherong jeep sa bypass road ng Barangay Santa Maria, Lawag City, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, tinatahak ng jeep ang south direction ng kalsada nang biglang sumulpot ang SUV sa bahagi ng crossing section ng kalsada. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang SUV. Nagtamo ng galo sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 8 sakay ng SUV, kabilang ang isang barangay chairman na driver ng sasakyan. Sugat din sa katawan ang tinamo ng 4 na lula ng jeep, kabilang ang driver nito. Agad namang dinala sa ospital ang mga biktima upang lapatan ng lunas. Sa ngayon ay nakauwi na ang mga ito. Pagdagsa ng mga turista sa iba't ibang heritage sites sa Vigan City, pinaghahanda na rin ng Tourism Office at PNP. Makibalita tayo live kay Ivy Hernando. Ivy. Joanne, peak season na naman sa sektor ng turismo ng Vigan City dahil sa Christmas season. Yung mas tumaas ang bilang ng mga local at foreign tourists na dumadayo sa Heritage City ng Vigan. Ang mga negosyo, partikular ang mga tourist establishment, maaga nang nagbubukas. Gaya na lamang ng souvenir shops sa kahabaan ng pamosong Calle Crisologo. Doble o triple pa ang dami ng turista kapag weekends. Maliban sa tourism sites, muli na rin nasilayan ng publiko ang musical dancing fountain. Dagdag attraction din ng mga Christmas display. Kaya naman ang Vigan Police Station, mas pinaigting ang seguridad sa pagdadagdag ng kapulisan sa heritage site. Maliban sa tourist police sa Calle Crisologo, may mga itinalaga na rin sa Plaza Burgos, Plaza Salcedo, maging sa Central Business District ng lungsod sa Quezon Avenue. May SWAT team ring naka-standby at ang Tactical Motorcycle Riding Unit. Hindi lang daw ito para sa seguridad ng mga turista, kundi maging sa mga negosyo at tanggapan sa lungsod. Joanne, base sa deployment scheme ng kapulisan, 70% ng kanilang persa ay itinatalaga sa mga matataong lugar o sa mga pampublikong areas para magpatrolya at magbigay seguridad sa publiko. Joanne? Maraming salamat, Ivy Hernando. Mga estudyante sa Calasiao, Pangasinan nagtagisan sa laro ng lahi. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Sock race at palo sebo. Ilan lamang ito sa mga laro ng lahi na game na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Calasiao, Pangasinan.
nakakalimutan gawa ng mga gadgets at online games na pinagkakaabalahan ng mga kabataan. Kaya po isa pong naisip natin na ipakilala ulit sa mga kabataan natin yung mga laro. Bawat kalahok, nagpakita ng kanilang galing, bilis at diskarte sa iba't ibang palaro. Bahagi ito ng selebrasyon ng Puto Festival na layong maipakita ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng larong Pinoy sa mga kabataan. Laro ng lahi po, masaya po, pampalakas ng katawan. Ang larong Pinoy ay simbolo ng mayamang kasaysayan at kultura ng mga Pilipino na dapat balikan at patuloy na paglinangin sa mga bata. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, usapang bonus ng mga SSS pensioners sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. GMA Network muling humakot ng mga parangal at pagkilala sa Anak TV Awards. Narito ang report. Pinarangalan sa Anak TV Zil Awards Television Category 2023 ang iba't ibang programa ng GMA Network. Kabilang na riyan ang Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao, Halabira, the GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, Pit Senor, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless at Game On. Ilan pang programa ng Kapuso Network ang wagi sa Household Favorite Programs Television category. Tinanggap ang parangal ni na Senior Vice President ng Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, Regional TV, Radio, and Digital News. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Ilang kapuso rin ang pinarangalan sa Makabatay Stars Male Television category, Makabatay Stars Female Television category, at Net Makabatay Star Male Online category. Nagbigay rin ang Anak TV ng special tribute, ang 24 oras anchor at veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez. May ibinigay ang Anak TV na special na pagkilala kay Enriquez bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Good news sa mga kapuso nating SSS pensioner. Dahil kamakailan ay nagpamigay na ng bonus ang ahensya bilang 13-month pension ng mga miyembro. Para kumustahin ito at ilan pang concern sa Social Security System, magkakasama natin si Engineer Prime Verania, Branch Manager ng SSS Dagupan. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Sir Prime. Good morning po. Good morning po sa inyo. Usapang bonus tayo ngayon, siyempre. Disyembre, Christmas season, siyempre nandyan yung Christmas bonus. Kumusta ang pamimigay ng Christmas bonus ng SSS sa mga pensyonado? Sa ngayon po, ang pamimigay ng Christmas, actually it's a 13-month pension yung tawag po natin. Okay. Ano bang 13-month pay, Christmas bonus, same lang? Same lang. Same lang yun. Hindi magkaiba? Hindi naman magkaiba. Alright. So ito po ay naipamigay na noong December 1st para sa mga tumatanggap ng pension ng may contingency date ng December 1 to 15.
So naibigay na yon noong December 1st. Alright. Yung tumatanggap naman ng from 16th hanggang sa katapusan ng buwan, naibigay na rin yon noong December 4. Okay. So actually, up to December 7, may bumalik naman kasi na parang system error ng ilang bangko, binalik sa SSS management. Ibanilig uli ngayon by December 7. So actually, wala na pong parang aberya na wala pang di nakakatanggap. So actually, sa ngayon, wala naman na kaming naririnig. Kung meron mang concern, pwede ipagbigay lang po sa amin. Alright. Sa lahat ng miyembro ng SSS Dagupan Branch, lahat natanggap na yung kanilang 13-month pay? Yun ang assume namin. Kasi wala pa namang nagsasabi, may concern na wala pang natanggap. So sa ngayon, wala pa naman. Ilan ba lahat yung pensioner? Actually, walang specified pensioners sa isang branch kasi ang mga pensioners po natin, they could file anywhere. So, lahat ng branches. Okay. So, in totality, sa buong bansa natin, we already have 3.2 million plus pensioners. That includes retirement, disability, and death pensioners po. Okay. Yung 13-month pay is equivalent sa 1-month pension ng isang miyembro? Yes po. Tama po. Okay. Bukod po sa pamimigay ng pension, ongoing din yung distribution ng UMID cards sa mga SSS members. Yes, yun nga pala. Ipagbigay alam lang namin doon sa mga nagpa-data capture ng kanilang UMID, yun yung Unified Multipurpose ID po natin, na dapat na nilang kunin yung kanilang UMID up to December 29. Yung mga Yes, opo. Yung nagpa-capture noong 2020 to present or up to that time na na-stop yung data capturing, kailangan nilang kunin up to December 29 or else yung UMID card na po yun i-dispose na po namin. So, anytime po sir, pumunta sila sa tanggapan ng SSS para ma-verify kung yun ba ay natapos na or nailagay na yung SSS ID na ibalik na sa opisina namin at pwede nang i-release. Hindi ba pwedeng ipadala sa mga miyembro na nag-apply ng UMID card? Actually, ginawa na namin yun. Prior to ngayon, naipadala na po yan. Yung iba kasi bumabalik sa amin sa ahensya ng SSS. Return to sender, maraming return to sender. O kaya naglagay din kami ng call. Tinawagan namin yung mga miyembro natin na nagbigay ng kanilang contact number pero wala nang sumasagot. Okay. So yun, bumabalik na lang sa amin. After 29, wala nang yung ang extension? Advisory namin for disposal siya. But then we do not know kung hanggang kailan yung for disposal na yun. Sir Prime, para sa kaalaman ng publiko, ano ba ang kahalagaan ng UMID card? Ang UMID card po natin ay nakalagay po doon yung common reference number at nandoon po yung makikita po natin yung SSS number din po doon. Pag clinic po namin yung CRN number. Alright, maraming salamat Sir Prime. May mensahe po kayo sa ating mga miyembro. Opo, sa lahat ng miyembro po natin, kailangan po nilang makuha na nila yung kanilang SSS ID sa opisina, yung UMID card natin. At saka rin po, pwede po tayong magpa-miyembro anytime. Punta lang po tayo sa ating opisina or meron po tayong online. Sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang pension, pwede po kayong magsadya sa aming opisina. Okay. Mga kapuso, nakasama natin si Engineer Prime Verania, ang branch manager ng SSS Dagupan. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tatlong katao nasawi sa pagsabog sa isang explosive store sa Seychelles. Tunghayan sa Globalita. Sa East Africa,
Wasak ang bahagi ng industrial zone na ito sa Mahe Island sa Seychelles matapos maganap ang malakas na pagsabog sa isang explosive store. 3 kumpirmadong nasawi sa pagsabog na yumanig sa isla habang inaalam pa ang kabuuang danyos. Inimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Ang Mahe Island ay isa sa mga tourist destination sa lugar. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang otoridad. Sa Germany, ramdam din ng isang restaurant sa Berlin ang epekto ng nagaganap na giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Pawang mga Israeli at Palestinian ang business partners na pinopromote ang Middle Eastern vegetarian food. Ilang araw silang nagsara sa takot na mapagbalingan ng gulo. Ngayon, sinusubukan nilang burahin ang imahe ng karahasan sa pamamagitan ng paghahain ng masarap na pagkain at pagtrato ng tama sa kanilang customers. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Rocco Nacino ipinasyal ang pamilya sa beach sa La Union. Narito ang report. Sa kabila ng busy schedule sa taping ng The Missing Husband at shows, gumagawa pa rin ng paraan si kapuso actor Rocco Nacino para bigyan ng quality time ang pamilya. Kamakailan, ibinahagi ni Rocco ang kanilang family trip sa La Union. Mahilig daw kasing mag-beach ang kanyang mag-ina at isa sa paborito nilang puntahan ang La Union. Bukod sa TV hit series na The Missing Husband sa GMA, malaking blessing daw kay Rocco ang kanyang asawa at anak ngayong Pasko. Isa sa mga kaabang-abang na programa ng GMA ay ang Philippine adaptation ng hit Korean drama series na Shining Inheritance. Ibinahagi ni kapuso actor Michael Sager ang ilang behind the scenes sa taping. Ito ay pagbibidahan nila Kate Valdez, Kailin Alcantara, Michael Sager, Paul Salas at Miss Connie Reyes. Abangan ang Shining Inheritance sa GMA. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Magre-retiro na bilang Chief Executive Officer ng Kapuso Network si Atty. Felipe Gozon. Papalitan siya ni Gilberto Duavit Jr. Inanunsyo yan ni Gozon sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Tunghayan sa report. Ang GMA Network kilala ngayon bilang nangunguna, pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan at most awarded multimedia network sa Pilipinas. Nakamit yan sa ilalim ng pamumuno ni GMA Chairman and CEO, Atty. Felipe L. Gozon. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-84 na kaarawan, nagsama-sama ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Gozon. Dumalo rin ang matataas na opisyal ng gobyerno at GMA stars. Dito inanunsyo ni Gozon na matapos ang mahigit 2 dekada, magre-retiro na siya bilang Chief Executive Officer ng GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Uupo bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto Arduavit Jr., ang pinakamatandang anak ng isa sa founders ng GMA na si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit, nakaupo rin Chairman ng Executive Committee, Chairman of the Board din ng GMA Network Films, at official din ng ilang subsidiaries ng GMA Network. President at trustee din siya ng GMA Kapuso Foundation Incorporated. Magsisilbi namang Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak ng isa sa mga founder ng GMA na si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31,
2023. Si Jimenez ay President at CEO ng Menarco Holdings at CEO ng Alta Productions Group Incorporated. Director siya ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated, at iba pang subsidiaries ng GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa talumpati ni Gozon, muli rin niyang pinasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang kanyang natanggap na higit pa raw sa kanyang ipinanalangin. Kabilang ang kanyang kabiyak na si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast na pinangunahan ng kanyang anak na si Attorney Philip Gozon, binigyang pugay niya ang ama. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Beauty is a radiance that originates from within and comes from inner security and strong character. By Jane Seymour, Queen of England, as the third wife of King Henry VIII. Mga kapuso, 14 days na lang, 2 linggo na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.